At kaugnay sa posibleng big-time oil price hike sa susunod na linggo, kausapin natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga po sa lahat. Pakipaliwanag nga po, bakit biglang sipa ng presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo? Yun nga po, Sir Rafi, base sa monitoring natin sa Nino Plus Singapore sa 4 na araw, yan po yung lumabas na presyuhan. Kasi nga po, doon sa nangyaring pag-atake ng Israel sa Iran po. So, yung geopolitical conflict na yun po ang nag-contribute kung bakit makakaranas tayo ng pagtaas sa presyo. Anong particular factor kaya sa tension sa pagitan ng Israel at Iran yung nakaka-apekto sa presyo ng langis at produktong petrolyo? Nabawasan po ba yung oil production? Sir Rafi, kung titignan po natin yun sa monitoring natin, wala pang actual supply disruption eh. Haka-haka pa lang po, speculation na kinatatakot nila na kapag umisting pa po yung kaguluhan na to, baka harangan din po yung tinatawag nating Strait of Hormuz, yung dinadaanan ng mga oil vessels natin. Yun, kapag nangyari po yun talaga, merong pong actual supply disruption. Kasi sa ngayon po, tumaas po yung mga shipping costs, yung mga premium sa pagbili po ng produktong petrolyo. So speculation pa lamang po pala ito. Batay pa lang po sa 4D trading. Oo, 4D trading pa lang yung projection. So posible pa po itong madagdagan at depende nga kung magkaroon nga ng pagharang doon sa Hormuz Strait ay madadagdagan pa itong dagdag presyo. Tama po, Sir Rocky. 4-day trading pa lang po yun na monitor natin. Itong araw na to, matatapos ang Friday trading mamayang gabi. So kung magiging basihan po yung trading for the whole week, mula Monday po hanggang Thursday, halos $3.5 to $4 per barrel po ang tinaas sa mga produktong petrolyo. Kaya yan po yung naging peso. Wala naman po nang monitor na may mga bansa na nag-hoard kumbaga or kumukuha na ng advance na orders o ng delivery in anticipation nga kapag maharangan yung Hormuz Strait? Bawat bansa naman po, Sir Rafi, meron silang tinatawag na mga inventory nila. In fact, tayo din, may sarili tayong inventory dito sa ating bansa. Required po yun sa mga oil companies. Yun nga lang po, maliit lang po yung ating inventory plus the fact na ang pricing po talaga natin in market forces. So, yung inventory po, hindi siya kagaya ng ibang bansa na ginagamit lang nila kapag merong talagang ganitong problema. Tayo po, tinatawag natin moving inventory. Bagamat mahirap po mag-speculate, hanggang kailan kaya itong upward trend sa presyo? Yun nga po, tama kayo, sa mahirap mag-speculate. Pero karamihan po sa mga kadahilanan ng pagtaas, wala tayong control. Yan pong geopolitical conflict, the speculation, or even po yung mga environmental issues, yung mga hurricane, hindi natin control. Talagang sumusunod lang po tayo kasi net importer po tayo. But sa ngayon po, yun nga, strict ang monitoring natin, makita natin talaga kung yung pangyayari lang ang sa international oil market, yun lang ang reflective na nangyayari dito sa domestic price natin. Sa ngayon po, itong linggo na to, parang sure na po talaga tayong may pagtaas, isang trading na lang ang mangyayari. So, tignan po natin kung ano ang magiging sitwasyon by next week po. Kumusta po yung ibang sources of oil outside of the Middle East? Ina-explore na rin po ba natin yon? Ang oil companies po kasi ang talagang bumibili. May mga short-term or fast-term po sila. So talagang part po ng kanilang contingency plan, may mga alternative sources po. Sa ngayon, kung titignan nyo, hindi tayo kumukuha sa both countries, Israel or Iran. Opo. But still, napakaliit po kasi, Sir Rafi, ng world supply at world demand. So kung talagang may problema sa mga oil-producing countries, maapektuhan po talaga ang presyo. Opo. Hindi man tayo kumukuha diretso dito sa nasabing dalawang bansa, pero yung kinukuhanan naman natin ng finished petroleum products, maaaring sila po ang suki nito. Ay, sana nga po ma-resolve na yung issue dyan sa Middle East. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Sana po. Si Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero.